Sa anong paraan mo hinahangaan ang mga taong nakikilala dahil sa kanilang angking katapangan? Iniidolo mo ba sila dahil sa lupit ng pamamaraan laban sa kanilang mga kaaway? O bumibilib ka sa kanila dahil sa angking katangian na tinataglay na kinakatakutan ng mga kaaway? Yan nga ba talaga ang sukatan ng pagiging matikas na nilalang? Sa palagay ko, hindi. Dahil ang paghingi ng kapatawaran ay ang pinakamatapang mo maaaring magawa at ang pagpapatawad ay nagpapakita na ikaw ang pinakamalakas. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kinatakutan ng lahat ng kanyang mga kaaway at inidolo naman ng mga taong naniniwala sa kanyang mga ipinaglalaban. Ngunit nagamit lang ng mga taong makasarili na ang nais lang ay masunod ang kanilang mga personal na intensyon. Ang kwento ni Norberto Manero Jr. o yung tinaguriang Commander Bukay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, isang mabilis na baliktanaw lang kaibigan. Ang kilabot na grupo ng mga Ilaga ay nakilala sa rehiyon ng Cotabato noong mga huling bahagi ng dekada 60. Ito ay isang armadong grupo na sadyang binuo ng tinaguriang 7 Christian Datus ng mga panahong yun nang noon ay hindi pa nahahating probinsya ng Cotabato. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga Kristiyanong Ilonggo na pinamumunuan naman ni Feliciano Luces na mas nakilala naman sa pangalang Commander Toothpick. Nakilala sila at kinatakutan dahil sa pagiging brutal at lupit ng mga ito sa kanilang mga kalaban. At pinapaniwalaan din na ang grupong Ilaga ay nagtataglay ng mga agimat at anting-anting na nagpapa-immortal sa kanila sa mga labanan. Ngunit hindi na po natin papahabain pa sa bahaging ito dahil yan po ay saklaw na ng kwento ni Commander Toothpick sa hiwalay na kwento. Si Norberto Manero Jr. ay mas nakilala sa bansag na Commander Bukay. Siya ay nagmula sa Barangay Madong sa bayan ng Haniway sa Iloilo. Siya ay isinilang noong 2 ng Hunyo taong 1946. Ang buong pamilya ni Commander Bukay ay miyembrong lahat ng grupong Ilaga. Ang kanyang tatay na si Norberto Manero Sr. ay isang veteranong mandirigma noong 2nd digmaang pandaigdig at taas noon niyang ipinagmamalaki na ang kanyang 9 na anak na lalaki ay pawang mga miyembro lahat ng isang kilabot na grupong kumakalaban sa mga rebeldeng Muslim at mga komunistang NPA. Aktual photo po yan ng pamilya ni Commander Bukay sa harapan ng kanilang bahay. Armado silang lahat na magkakapatid, habang ang tatay naman nila na si Manero Sr. ay nakaupo sa gitna. Magandang family picture na sana kung iisipin, ngunit ang isa sa 9 na magkakapatid na yan ay pinatay mismo ng kanilang tatay at pagkatapos ay inilibing nila sa loob mismo ng kanilang bahay, habang ang puntod nito ay nagsisilbing mesa na kanilang hapagkainan sa araw-araw. Sa dahilang sila lang ang nakakaalam. Ang mga Ilaga ay nakilala sa pagtataglay nila ng mga agimat at anting-anting, kaya't malaki ang posibilidad na maaaring ang isa sa kanilang mga kapatid ay ginawang sakripisyo o alay bilang kapalit ng sinasabi nilang kapangyarihan. Taong 1972, karamihan sa mga miyembro ng Ilaga ay ginawang Civilian Home Defense Force o CHDF bilang acronym. Ibig sabihin, kinikilala ng gobyerno ang samahan nila noon dahil inoorganisa pa nila ito na ang pangunahing misyon ay depensahan ang bawat komunidad mula sa mga rebeldeng Muslim at komunistang NPA. Ang CHDF din na ito ang magiging daan naman sa pagkakabuo sa hinaharap ng isang civilian militia forces na ngayon ay kilala sa tawag na CAPGU. Noong ding taon na yun, tinanghal naman si Commander Bukay bilang Most Outstanding CHDF Leader of the Year dahil matagumpay niyang naipaglaban ang interes ng kanyang mga nasasakupan. Malupit na siya ng mga panahong yun at nakilala sa pagiging brutal kung pumatay. At least kilabot siya ng mga kaaway, ngunit lokal na bayani naman siya ng mga tao sa kanilang komunidad. Marami siyang napatay na rebeldeng Moro na magiging hudyat na rin ng isang malaking sigalot sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim na mga panahong yun. Kalaunan, ang kanilang grupo ay nahati-hati
Sa iba't iba pang mga grupo, ayon naman sa bawat katungkulang kanilang gagampanan. Ang mga grupong ito ay ang pulahan, itiman, greenan at putian. Si Commander Bukay ay napapunta sa grupo ng mga pulahan. Nagkahiwa-hiwalay man sila, pero meron silang tinatawag na Rainbow Coalition. Ito ay isang General Assembly ng lahat ng grupo na kung saan minsan sa isang taon ay magkikita-kita sila sa isang particular na lugar na tinatawag nilang New Israel na matatagpuan naman sa pusod ng kabundukan ng Cotabato. Ginaganap nila ito tuwing mahal na araw kung saan nagkakaroon sila ng mga pagdiriwang, ritual, pagdarasal, pag-aalay, at paggawa ng mga agimat na ipinapamahagi naman nila sa mga bagong kasapi at sa mga iba pang mga miyembro nito. Minsan sa isang bahagi ng Rainbow Coalition na kanilang ginanap, dito niya nakilala si Leonarda Lacson na naging kanyang unang asawa. Naging magkasama sila nito sa pulahan at dahil nga sa pangingibabaw ng bagsik at lupit ni Commander Bukay sa laban, iniluklok siya bilang pinuno ng buong CHDF at naging commander siya ng lahat ng mga pangkat, habang ang kanyang asawa naman na si Leonarda ay naging isang commander-in-die. At kapwa sila naging marahas at nakakakilabot gawing kalaban, kaya't maraming malalaking tao noon gaya ng mga politiko, negosyante, maging ng mga opisyal ng gobyerno at militar, ay gano'n na lamang ang pagnanasang makuha ang simpatsya ni Commander Bukay. Sumisip-sip kumbaga sa termino natin ngayon para hindi sila makalaban ng commander. Buwan ng Nobyembre taong 1977, ang mag-asawang Commander Bukay at Commander Inday ang siyang nanguna sa paglikida sa mga sympathizers ng mga rebelde at ang isa sa pinakabantog nilang pinatay ay ang mga Mamalumpong Brothers sa Kinilis sa bayan ng Pulumulok sa South Cotabato, na kung saan kinatay nila ang magkakapatid na Mamalumpong at kinain pa ang bahagi ng katawan ng mga ito dahil pinapaniwalaan nila na nakadaragdag ito ng kapangyarihan ng kanilang mga agimat. At sa ganitong paraan sila naghatid ng takot sa kanilang mga kaaway. Ngunit ganito rin sila naghatid ng pag-asa sa mga taong piniperwisyo ng mga rebeldeng Muslim at komunistang NPA. Patuloy sila sa ganitong gawain at dumating pa nga sa puntong hindi na rin sila makontrol ng mga militar dahil sa di na makataong inaasal nila. Ayon pa sa pag-amin mismo ni Commander Bukay, minsan na rin silang nag-display ng 30 pugot na ulo ng mga rebeldeng Moro sa isang checkpoint na ginawa nila upang lalong masindak ang mga kalaban. Naging wanted ang mag-asawang commander at sa pagkakataong ito, hinanting sila ng mga militar, ngunit walang kahirap-hirap na nakapupuslit ang mga ito dahil itinatago sila ng mga tao, lalo na ng mga Ilonggo sa lugar, dahil nga pinapalagay nilang pag-asa ang hatid ni Commander Bukay sa kanila. Ika-11 ng Abril taong 1985, dakong alas 10 ng umaga, si Commander Bukay kasama ang dalawa sa kanyang mga kapatid na sina Edelberto at Elpidio Manero at ilan pa sa kanilang mga tauhan, sila ay nagtungo sa isang kainan sa kilometer 125 sa Las Esperanza sa bayan ng Tulunan sa Cotabato. May pagpupulong silang ginanap dito kasama si Arsenio Villamor Jr. na isang private secretary naman ng mayor ng Tulunan ng mga panahong yun at ilan pa sa mga tauhan nito. Ayon sa pagpupulong, pinagplanuhan nila ang paglikida sa ilan pang mga sympathizers ng komunista. Dito ay sinulat ni Arsenio Villamor sa pakete ng sigarilyo ang sumusunod: NPA, B. NPA. Starring Father Peter, Domingo Gomez, Bantil, Fred Gapate, Rene alias Tabagak, at Bilyaning. Nang tinutukoy naman nilang Father Peter ay si Father Peter Jeremias, na isang Italianong pari na pinagbibintangan nilang tumutulong sa mga NPA. Si Bantil ay si Rufino Robles kasama si Domingo Gomez na kapwa leader ng Katolikong Samahan, habang ang mga natitira pa ay mga mensahero na. Ang pangunahing target nila sa mga ito ay ang Italianong pari na si Father Peter Jeremias. Pero aminungkahi ng kapatid ni Commander Bukay na si Edelberto na kung sakaling mabigo sila kay Father Peter ay kailangan nilang pumatay ng isa pang paring Italiano bilang kapalit ng nauna, na sinang-ayunan naman ng lahat. Dakong 1:00 ng hapon, ang isa pang kapatid ni Commander Bukay na si Elpidio Manero kasama ang 2 tauhan
ay naglagay ng malaking placard sa labas ng kainan na kanilang kinaroroonan ng mga katagang kapareho na nakasulat sa kahan ng sigarilyo. Ngunit dinagdagan pa nila ito ng mga salitang versus Bukay, Edil at Palo na kumakatawa naman sa kanilang tatlong magkakapatid na Manero. Pagkalipas ng 2 oras, dakong 3:00 ng hapon, naglagay muli si Elpidio Manero ng kaparehong placard sa isang crossing sa daan malapit pa rin sa kanilang kinaroroonan. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, kinuha na ng magkakapatid na Manero ang kanilang mga armas at sa pangunguna ni Commander Bukay, tinungo nila ang bahay ni Bantil na isa sa mga nakasulat sa kahan ng sigarilyo at sa placard. Siya ang uunahin ng mga itong patayin dahil malapit lang ang bahay nito sa kanilang kinaroroonan. Pagdating sa lugar, kinumpronta sila kaagad ni Bantil. May dala din itong baril at palaban ng datingan. Nagwika ito na, "Bakit naman nyo inilagay pati ang pangalan ko sa placard?" Ngunit hindi siya pinansin ng grupo ni Commander Bukay at nagwika si Adalberto ng, "Bakit? May reklamo ka?" At walang pag-aalinlangan niyang binunot ang kanyang revolver at ipinutok sa noo ni Bantil. Nakabunot pa ito ng baril pero muli siyang pinutukan at tinamaan sa ibabang bahagi ng tainga. Nakatakbo pa si Bantil at nagawang magtungo sa bahay ni Domingo Gomez na isa rin sa mga nasa placard. Doon siya sa bahay niya nagtago. Pero hindi na siya sinugod ni Commander Bukay sa loob at sa halip inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palibutan ng bahay at huwag hayaan lumabas ang mga nasa loob at pabayaang mamatay sa pagdurugo si Bantil. Sinabihan din ng commander ang kanyang mga bata na maghanda sila dahil siguradong tatawag ng tulong ang isa sa mga kaanak ni Bantil at yun ang babakbakan nila. Dakong 5:00 ng hapon, may dumating nga na nakamotorsiklo at dumiretso sa loob ng bahay kung saan nandun si Domingo Gomez at ang sugatang si Bantil. Siya si Father Tulio Pabali na isa ring Italianong pari. Habang nasa loob ng bahay, kinaladkad ni Commander Bukay katulong ang isa pa ang motorsiklo ng pari patungo sa gitna ng kalsada. Binuksan niya ang gasolina nito at pagkatapos ay sinunog ang motorsiklo dahilan para hindi makatawid ang mga dumaraang pampasaherong jeep dahil may nakaharang sa gitna ng kalsada. Nang makita ng pari na nasusunog ang kanyang motorsiklo, daglian siyang lumabas at kinumpronta si Commander Bukay. Pero hindi ito sumagot at sa halip ay umatras ng bahagya sabay signal ng thumbs down. At sa sandaling yun, nilapitan ni Adalberto si Father Pabali at nagwika ng, "Anong gusto mo, Padre? Gusto mo, Padre, bukon ko ang ulo mo?" At bigla na niyang binaril ang pari sa ulo. Bumagsak ito ng paluhod at nanatiling nakaluhod habang nakahawak sa dibdib ang kanyang mga kamay na tila ba nananalangin pa. Nang makita ni Commander Bukay ang foreman ni Father Pabali, sinigawan niya ang kapatid na si Adalberto at nagwika ng, "Yan lang ba talaga ang natatanging paraan na alam mo para pumatay ng pari?" Pagkarinig nito, tinalunan ni Adalberto ang pari ng 3 beses, tinadyakan ng 2 pa at tinadtad ng bala. Ang iba dito ay tumama sa ulo ng pari dahilan para sumabog ang bungo nito at kumalat ang utak sa kalsada. Dinampot ni Commander Bukay ang bahagi ng utak na nakakalat sa kalsada at itinaas ito para makita ng lahat na nandun, pati ng mga pasahero ng jeep na hindi makatawid. At nang nasa kanya na ang atensyon ng lahat, kinain ni Commander Bukay ang utak na hawak niya at biglang nagsigawan ng kanyang mga tauhan habang nakapaligid para sa mga posibleng tumulong sa pari at lahat sila ay nagsasayawan at kumakanta ng Mutsaka Baleleng na isang Bisayan folk song sa pangunguna ni Adalberto Manero. At pinapaniwalaan din nila na ang pagkain ng bahagi ng mga kalaban na ito ay lalo pang nagpapalakas kay Commander Bukay at sa kanilang mga anting-anting. Nag-inuman sila hanggang gabi at nagpatuloy sa kasiyahan at noong ding gabing yun, binansagan na ni Commander Bukay ang kanyang kapatid na si Adalberto ng pangalang Baleleng bilang alaala sa paring pinasabog niya ang utak. Bilang resulta sa ginawa nila, shoot to kill ang naging order sa grupo ni Commander Bukay. 16 ng Hulyo taong 1985, 3 buwan pagkatapos mapatay si Father Pabali, nadakip sa Negros Island si Commander Bukay at ang kanyang mga kasamahan. Sa kanilang paglilitis sa Kidapawan, 14 sa kanyang mga tauhan ang dumalo nang nakaahit ang mga buhok
na may korteng question mark, habang ang kay Commander Bukay ay hugis puso. At dito nila ipinarating sa lahat ang ibig nilang sabihin, na sila ay sumuko at hindi nahuli. Dahil magkakaubusan muna sila bago mahuli ng maramihan at imposibleng hindi dadaanak ang dugo kung hindi sila kusang susuko. Inilagay sa maximum security prison sa Muntinlupa ang grupo ni Commander Bukay hanggang taong 1986. Pero nung mapaalis sa pwesto si Pangulong Marcos, ilang beses nakita si Commander Bukay na nakakagala sa paligid ng Zamboanga City. Ika-4 ng Setyembre taong 1987, nahatulan sila ng guilty sa mga kasong pagpatay, arson, kidnapping, at kung ano-ano pang krimen na kinasasangkutan ng grupo nila. Parusang kamatayan dapat ang hatol sa kanila, ngunit noong mga panahon ding iyon ay inalis na ng bagong tatag na kongreso ang parusang bitay. Kaya't life imprisonment na lang ang naipataw sa grupo ni Commander Bukay. Taong 1988, nag-request siya na i-transfer sa Davao Penal Colony na kung ikukumpara sa Bilibid, ay di hamak na paraiso ang buhay niya doon. Kaagad naman siyang pinayagang mailipat sa Davao, ngunit inulan ng batikos ang gobyerno, lalo na ng simbahang Katoliko, dahil Ganun ba nila hahatulan ng isang high profile at mapanganib na convicted criminal? inulan ng gobyerno ng kabi-kabilang protesta hanggang sa mapwersang ibalik ito sa Muntinlupa noong buwan ng Abril taong 1989, pagkalipas ng isang taong pamamalagi sa Davao Penal Colony. Pero napakaraming bakar ni Commander Bukay kahit saan siya mapunta. Napakaraming mababait na tao sa kanyang paligid, mula sa mga general, opisyal, mga negosyante, lahat sila nakahandang magpa-impress sa commander, at ilan sa mga ito ay sina Congressman Narciso Monfort na kapwa niya Ilonggo. Siya ang lumakad at nag-request sa kapwa niya rin Ilonggo na noon ay Justice Secretary Franklin Drilon na ilipat muli si Commander Bukay sa Davao Penal Colony. At mabilis din itong pinayagan noong buwan ng Oktubre 1990. Ika-13 naman ng Mayo taong 1992, kasagsagan ng presidential election noon, tumakas o pinatakas si Commander Bukay, at noong buwan ng Oktubre ng kaparehong taon, maraming mga negosyante ang humiling kay Commander Bukay na samahan silang makipagpulong sa kakapanalo pa lang noon na si Presidente Ramos. Nangyari ang pulong sa Kidapawan at nakaharap ni Commander Bukay ang Pangulo, na para bang hindi siya takas na pugante at walang naganap na pag-aresto sa kanya, ni walang nangahas na damputin siya. Pero dahil na-expose siya sa mga tao at nalaman ng lahat na siya ay malayang nakakalabas, muli siyang ibinalik sa Muntinlupa upang maiwasan ng kontrobersya. Pero pagkabalik niya doon, nag-apply kaagad siya ng petition for amnesty. At ika-6 ng Pebrero taong 1998, ang lahat ng kanyang kaso at hatol na habang buhay ay binawasan at naging 24 na taon na lamang, na ayon naman sa pamunuan ay dahil sa kanyang pagpapakita na mabuting gawa sa loob. Pero nasa loob nga ba ng mga panahong nahatulan na siya? At pagsapit ng Disyembre taong 1999, sa panahon naman ni Pangulong Estrada, tuluyan nang nabigyan ng conditional pardon si Commander Bukay at malaya na siyang muli sa totoong buhay. Marami nagbunyi sa pagbabalik ng commander sa bayan ng Kinilis, at isang buwan pa lang pagkalaya, sinabi ni Lieutenant General Edgardo Espinosa ng AFP Southern Command na nakahanda ang militar na muling tanggapin sa dating posisyon si Commander Bukay, na noong mga panahong yun ay Kapguna ang ginagamit nilang pangalan sa kanilang paramilitary volunteer. Pinagagawan din siya ng mga lokal na mayor sa South Cotabato, at lahat sila ay nagnanais magtrabaho si Commander Bukay sa kanila bilang chief security. Maging si Justice Secretary Serapin Cuevas, isa sa mga nagtanggol sa commander. Pati ang mga negosyante, nakikipag-unahan na makuha ang serbisyo ni Commander Bukay. Inalok din siyang magtrabaho sa plantasyon ng Dolphin Apple Corporation, at kinumbinsi din siya na magtrabaho sa iba't iba pang kumpanya ng halos lahat ng negosyante noon, dahil alam nila ang reputasyong tinataglay ni Commander Bukay. Lahat yan ay dahil sa kanilang pansariling interes, dahil iniiwasan sila ng kanilang mga kaaway kapag naipagsisigawan ng mga itong nasa panig nila si Commander Bukay, na maging kahit ang malalaking politiko sa bansa kasama na ang mga presidente ay nagsisikap na magpapogi point sa harapan ng commander.
Nang mabatiko si Pangulong Estrada sa pagbibigay ng pardon kay Commander Bukay, pinatakte sila ng maraming tanong mula sa media at ang tanging naisagot na lang ng Malacanang ng mga panahong yon ay Merong taong palihim na naglagay ng papel ni Commander Bukay sa file ng mga naghihintay na lang ng lagda ng Pangulo para sa amnesty at makalaya. na nakakatawang hindi pa rin nila nakita na kay Commander Bukay na pangalan yun at basta na lang pinirmahan. Dahil sa kontrobersyal na ito, binawi ng Pangulong Erap ang pardon na ibinigay sa Commander at ang naging dahilan naman ay meron pa pala itong ibang kaso na hindi pa nalilitis. Muling sumuko si Commander Bukay at nakulong sa Sarangani Jail kasama ang kanyang mga tauhan. At nang matanggal sa pwesto ang Pangulong Erap, muling nakatakas o pinatakas si Commander Bukay. Inianunsyo sa lahat ng media ang nationwide manhunt sa Commander at inalerto ang lahat ng militar at kapulisan at lahat sila ay tumutugis sa nasabing Commander. Pero, na-interview pa ng ABS-CBN si Commander Bukay sa isang lugar sa General Santos na relax na wala namang baka sa mukha niya na siya ay nagtatago at tinutugis ng batas. Buwan ng Abril taong 2001, muling nadakip si Commander Bukay at ipinresenta siya ni Jesus Dureza na miyembro ng gabinete ng administrasyon noon. Ipinakita niya kay Presidente Arroyo si Commander Bukay bilang tropeyo ng tagumpay nila dahil nga sa pagkakadakip dito. At ang mahal na Pangulo naman ay malugod na kinamayan ng Commander habang nakangiti sa harapan ng lahat at ng media. Lalong nagngit-ngit sa galit ang simbahan sa ginawang ito ni Ginang Arroyo. Dahil anila, Saan ka naman nakakita ng presidenteng masaya pang nakikipagkamay sa isang kilabot na takas, convicted at isang kanibal na kriminal? sinabi pa ni Father Eliseo Mercado Jr. na Ano bang merong kakaiba kay Commander Bukay? Hindi nakapanipaniwala ang kanyang lakas ng koneksyon. At sa haba ng panahon niya sa kulungan, palagi nagkakaroon ng magandang relasyon sa kanya mula sa matataas na opisyal ng militar, mga politiko, mga kababaihan at mga negosyante at maging ang mga pangulo ng bansa at nagpapatuloy pa ito hanggang sa ngayon. si Commander Bukay ay palaging nakakahanap ng malakas na padrino saan man siya magtungo at itinuturing pang bayani. Ito nga ba kaya ang tunay na kahulugan ng mga agimat at anting-anting ni Commander Bukay? O isa lamang siya sa matibay na halimbawa na sumisimbolo ng talamak na korupsyon sa gobyerno at sa bulok na sistema ng hustisya ng ating bayan? Samantalang tuluyan nung nagbago si Commander Bukay at nagbalik loob na nga siya. Humingi siya ng tawad kay Father Jeremia na siya talagang original na target nila noong taong 1985. At regular na dinadalaw niya at hinahalikan ang puntod ni Father Pabali na kanilang napatay naman at kinain ng utak. At palagi din siyang nagtitirik ng kandila dito at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa mga pari kahit pa matagal na nakuha na niya ang kapatawaran ng mga ito. Sinabi pa ni Norberto Manero Jr. na Namatay na si Commander Bukay noong December 28, 1999 noong inirelease ako. Pagkalabas ko, sabi ko, wala nang Commander Bukay ngayon at tatawagan nyo na lang akong Jun Manero. At idinagdag pa niya na Parang ako na ang pinakamasaya tungod kay gitanggap ako at napasaylo ako. ang huling balita kay Norberto Manero Jr. alias Commander Bukay ay tahimik na siyang naninirahan at nagtatrabaho bilang caretaker ng dating farm ni Manny Pacquiao sa Malungon, Sarangani matapos niyang ibigay ito sa mayor ng bayan na si Mayor Reynaldo Constantino matapos namang magbagong buhay na rin si Manny Pacquiao at tahakin ang banal na pamumuhay. At sa kakatwang pagkakataon, ninong pa pala ni Norberto Manero Jr. ang tatay ng mayor nung bata pa siya. Matagal na panahon pa bago sila magkakilala ng anak nito na naging mayor. At naging abala na lang siya sa pag-aalaga ng mga manok na panabong sa farm. At sa huli, si Mayor Constantino ang nagwagi at nakabihag sa serbisyo ng isa sa pinakamatikas, pinakamatapang, pinakabrutal, pinakamarahas, bayani, kanibal, at lahat na ata pwedeng itaguri sa nag-iisang Commander Bukay. At nito lang taong 2017, ina-appoint din si Commander Bukay bilang tagapayo o advisor ng grupong MNLF ng Bangsamoro.
Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa